Tumatakbo sa isang eskinita si Brian dahil may hinahabol silang isang kriminal ng partner niya na si Danny pero hindi na nila ito naabutan. Habang nag-uusap ay biglang binaril ng kriminal si Danny, at sinabi naman ng bida na wag daw mamamatay ang kaibigan para mabayaran pa niya ito sa pagkakautang niya. Na-corner ng bida sa rooftop ang kriminal, pero tumalon ito at saka naglambitin ng matanggal ang tubo na siyang ikinahulog nito sa loob ng isang establishment. Nag-isip ang bida kung paano makakahabol kaya tumalon din siya saka ginamit ang jacket para magpadulas kaya nakapasok na rin siya sa loob na agad naman na binaril ng kalaban pero natadyakan niya ito sa mukha. Habang abala ang bida ay may invisible na dumaan, saka biglang may tumadyak kay Brian at nakita na parang may isang puwersa na nagkokontrol sa isang kamay ng kriminal. Labis na nagtaka ang bida pero tinapos na ng di kilalang nilalang ang kriminal sa harap ni Brian. Sa opisina ng hepe ay nagtatanong si Brian kung bakit idiniklara ng hepe na suicide ang nangyari, gayong kitang-kita ng bida na hindi normal ang pagkamatay nito, pero hindi siya pinapaniwalaan ng hepe dahil fingerprints lang daw ng kriminal ang natagpuan sa baril. Dahil sa asal ng bida ay pinagsabihan siya ng hepe, ngunit sinabi ng bida na kung hindi dahil sa kanya ay hindi nakakatanggap ng mga medalya ang hepe. Pero giit ng hepe na pinabayaan daw ni Brian na masawi ang partner niya na si Danny, kung kaya tinatanggal na siya ng hepe sa serbisyo na siyang ikinainis ng bida kaya kinwelyuhan niya ang matanda kaya dumating ang mga backup nito. Dahil sawi ang bida ay dinalaw niya ang puntod ng namayapang kaibigan, saka iniwan ng bote ng alak at utang niya na pera dito. Nakahilata ang bida nang may dumating na liham para sa kanya, at nang basahin ay iniimbitahan siya nito na sumali sa isang samahan na tinatawag na marginal service pero nilukot niya ang papel saka tinapon, pero kinabukasan ay pinuntahan niya pa rin ang lugar. Pagpasok ng bida ay may nakita siyang isang alien, saka welcome note na hawak ng isang malaking beaver. Dahil dito ay inisip ng bida na isang kalokohan lang ang liham, nang tawagin siya ng tao sa likod na kanina pa raw naghihintay. Sinabi ng matanda na isang buwan pa lang daw ang organisasyon nila, saka tinignan ang resume ng bida. Alam ng matanda na napakadami ng naisulat na apology letter ni Brian dahil sa pamamaraan nito sa paghuli ng kriminal, pero depensa ng bida na ito rin daw ang dahilan kung kaya siya ang pinakamaraming naaresto sa nakalipas na 5 taon. Pero ayon sa matanda ay ito rin ang dahilan kung bakit nais niyang maging kasapi ng organisasyon si Brian. Tinanong ng bida kung ano ang iimbestigahan niya, na sinabi naman ng matanda na mga borderlanders daw, ito raw ay ang mga misteryosong nilalang na nagpapanggap ng mga tao, at ikinabigla naman ng bida ang nalaman. Dagdag pa ng matanda na nasa 10,000 daw ang bilang ng mga borderlanders sa Japan, nang maisip ng bida na kalokohan lang ang mga pinagsasabi ng matanda pero bago pa siya makaalis ay nagsabi pa ang matanda ng mga trahedya kung saan sangkot ang mga borderlanders na siyang pumukaw ng atensyon ng bida. Pinindot ng matanda ang isang buton para magsarado ang pinto, sa kalabis na nakakapagtakang parang naging isang elevator ang silid. Huminto sila sa pinakababa kung nasaan ang office ng marginal service saka nakita nila doon ang mga miyembro ng nasabing samahan. Nagtanong si Brian kung mga normal na tao daw ba ang mga member pero hindi siya sinagot ng diretsyo ng mga ito. Nagpaalam na si Brian na makasalubong si Zino na sinabihan siyang tumabi pero ayaw ni Brian kaya napilitan si Zino na ibalibag sa mesa ang binata. Binigay pa ni Zino ang isang drugs na may kinalaman daw sa investigasyon niya dahil may sangkap daw ito na magic mushroom na tumutubo lamang sa isang lugar, kaya pinaghihinalaan ni Zino na may kinalaman ang mga borderlanders sa drugs na ito. Dahil dito ay naging interesado na naman si Brian sa ginagawa ng marginal service. Sumama si Brian kay Zino dahil may kinalaman daw sa drugs ang pagkasawi ng partner niyang si Danny, kaya gusto niyang malaman ang katotohanan, saka sinisingil siya ni Zino ng panggas saka pang-car wash. Nagtatanong pa si Brian tungkol sa mga borderlanders pero masungit si Zino kaya tinanong ng bida kung lagi daw bang ganito ang attitude ni Zino. Pero dahil dito ay naalala ng bida ang tatay niya dahil kasing ugali daw nito si Zino, kaya nais din ni Brian na hanapin ang nawawala niyang tatay para lang masuntok ito sa mukha. Nasa loob na sila ng isang club nang alukin ni Brian ng overpriced na alak si Zino pero may sariling baon si Zino para makatipid. Pinakita ni Zino ang isang device na siyang ginagamit nila para matukoy kung sino ang mga borderlanders na nagpapanggap lang na tao, at nagagawa niya ito sa tulong ni Lyra. Nakita ni Brian ang dating boss niya, at nang gamitan ito ng device ni Zino ay nalaman nila na isang borderlander pala ang hepe. Agad na pinuntahan ng bida ang hepe na kaagad niyang inaresto, at dahil dito ay nagalit ang hepe kaya sinugod siya ng patalim pero binaril agad ng bida. Pero sa kabila nito ay hindi namatay ang hepe, patunay lamang na isa siyang borderlander. Sinabi ni Zino na mabilis mag-regenerate ng mga cell ang mga borderlander kaya mahirap silang patayin. Binaril ulit ng bida ang hepe kaya tumalon ito sa kisame, saka ginamit ang powers na invisibility. Dahil dito ay nabugbog niya ang bida saka hinagi sa labas ng club.
Sa labas ay hindi malaman ni Brian ang gagawin ng sakalin siya nito, ngunit bago pa malagutan ng hininga si Brian ay sumugod naman si Zeno sakay ng kotse na siyang panang-araro sa Borderlander. Tumalsik ang hepe sa poste, pagkatapos ay pinaghahampas ito ng tubo ni Zeno. Akala ni Brian ay tapos na ang laban nang makita ng umiti ang hepe at ipinakita na ang tunay nitong anyo na isang butiking halimaw pala. Matapang na sumugod ang bida pero baliwala lang siya para dito, saka naman dumating ang marginal service para puksain ang halimaw. Binigay ni Lyra ang weapon na para kay Brian, saka nagtaka pa ang bida kung paano nakapag-costume kaagad si Zeno. Sabay-sabay na pinaulanan ng bala ng grupo ang butiking halimaw, saka isa-isang ipinakilala ang lahat ng mga miyembro ng Marginal Service na isang bagong organisasyon mula sa gobyerno para puksain ang mga Borderlanders na nagpapanggap at nakikisalamuha sa mga tao habang malaya na nakikipagkalakalan ng mga espesyal na droga. At nang mahimasmasan si Brian ay nakibaril na rin ito para puksain ang halimaw, samantalang si Theodore naman ay ang nagbabawal sa mga marites, saka meron pa silang mascot supervisor na si Peck Desmond. Tuluyan na nilang napatumba ang halimaw, saka gumamit sila ng missile para isipin ng mga tao na may sunog lang, at hindi malaman ang tungkol sa mga Borderlanders. Noong unang panahon ay may bumagsak na bulalakaw sa gubat na agad naman na pinuntahan ng kinauukulan para suriin. May nagpakitang isang alien na agad na pinaslang ang isang tao, dahilan para pagbabarilin nila ito kaya pinrotektahan ng alien ang sarili. Gamit ang likidong nagmumula sa kamay nito ay pinagpapaslang ng alien ang mga tao, at nang papaslangin na nito ang natitirang tao ay pinigilan ito ng isa pang grupo ng mga halimaw. Subalit sa kabila nito ay hindi pa rin nasawi ang alien, saka nagpakita na rin ang mga kasama nito. Naglaban ang dalawang grupo ng mga halimaw na siyang nakukuhanan naman ng video ng taong nakaligtas. At dahil sa pangyayaring ito ay natuklasan ng kinauukulan ang tungkol sa mga Borderlanders. Inantala ni Brian ang pag-e-explain ni Theodore tungkol sa mga halimaw nang sawayin siya ng isang stuffed toy na nagsasalita dahil ayon kay Theodore ay isang Borderlander daw ito at ito rin daw ang supervisor nila. Tinawag ni Brian na isang daga ang supervisor, kaya nagalit ito at kinagat sa itlog ang bida. Ipinakita pa ni Theodore ang iba't ibang mga itsura ng mga Borderlanders, na matagal na daw na nakikihalubilo dahil kaya nilang mag-transform na tao. Pero ayon sa mga kasama ay hindi pa rin nawawala ang panganib sa pamumuhay kasama ng mga Borderlanders, at dahil dito ay naisipan ng bida na tugisin na ang mga halimaw. Dumating si Zeno saka sinabi na hindi daw sila dapat magmadali sa pagtugis ng mga halimaw, dahil top secret daw ito at hindi dapat malaman ng mamamayan para hindi magdulot ng panik, kaya sinabihan niya ang bida na maghanap na lang ng ibang trabaho. Ngunit ayaw umalis ni Brian dahil gusto niya pang malaman ang tungkol sa magic mushroom drugs na may kinalaman sa pagkasawi ng partner niya. Binuksan ni Zeno ang bintana ng isang silid kung nasaan ang dating boss ni Brian. Nakita nila na nabugbog sila Bolts at Robin, kaya tinutukan ni Brian ng baril ang Borderlander sa pag-aakala na ito ang bumugbog, pero nakita nilang ang dalawang magkatrabaho pala ang nag-aaway tungkol sa kung ano ang pinaka-epektibo sa workout. Nagpapakuha naman ng sariling abogado ang dating boss ni Brian dahil karapatan daw ito ng isang Borderlander at pinatotohanan naman ni Zeno ang sinabi nito. Pagkatapos ay kinumpirma naman ni Zeno ang lugar kung saan tumutubo ang magic mushroom na nasa drugs at ito ay nasa Jukai. Isang lugar kung saan kontaminado ang lupa dahil sa UFO crash. At saka inihanda na nila ang mga espesyal na kagamitan panglaban sa mga Borderlanders. Napatingin si Brian sa ibaba nang makita ang isang tao na tinira sila ng missile. Natamaan ang buntot ng helicopter pero kalmado pa rin ang mga kasama dahil balak pala nilang tumalon lahat at abandonahin ang sasakyan, kaya napilitan na rin tumalon ang bida. Ligtas naman sila na nakababa pero nagkahiwalay ang grupo nila dahil si Zeno lang ang nakita ni Brian, saka hindi din nila makontakt ang base dahil naaapektuhan ng mga particles ng UFO ang lugar. Nakita naman nilang may kalaban na sa pinagbagsakan ng helicopter, at balak silang paslangin ng mga ito. Tinanong ni Brian kung nakakapag-invisible din ang mga ito, nang sagutin siya ni Zeno na iba-iba daw ang kapangyarihan ng mga Borderlanders. Nais sana ni Brian na lusubin ang mga ito pero tinalikuran siya ni Zeno dahil ayaw pa daw nitong mamatay. May nakita silang isang kuweba na agad naman na pinasok ni Zeno, at dahil naririnig na ng bida ang mga kalaban sa likod ay sumunod na lang siya sa kasama. Samantala si Bolts naman ay naglalagay ng putik sa katawan dahil magsisilbi daw itong camouflage para sa katawan, pero pinandirihan ito ni Robin dahil sensitive daw ang balat niya at gumagamit siya ng imported na sabon. Kontra naman ni Bolts na marami daw kalaban, kaya kailangan nilang gawin ang lahat, kaya napilitan si Robin. Samantala naglalakbay sila Brian at Zeno sa loob ng kuweba, at kahit na sinusubukan ni Brian na kaibiganin si Zeno ay malamig pa rin ang pakikitungo nito sa kanya.
At dahil sa hindi tumigil sa kakadaldal ang bida ay tinakot siya ni Zeno ng patalim na samugat sa mukha ni Brian. Dagdag pa ni Zeno na wala daw siyang intensyon na makipagkampi sa kahit na kanino. Naglalakad si Bolts nang tutukan siya ng baril ng isang kalaban, kaya sinabi ni Robin na sa mapuputik lang daw gumagana ang camouflage nila. Nahuli sila ng mga kalaban subalit nagawa naman nilang ipagtanggol ang sarili ngunit pinagbabaril sila ng iba pa kaya nagtago ang dalawa. Pero dahil wala ang mga range weapon nila ay si Robin na lang ang binato ni Bolt sa mga kalaban, pagkatapos ay sinundan siya ni Bolt sa ilog dahil hindi pala ito marunong lumangoy, at dahil sa nangyari ay natutong lumangoy si Robin nang wala sa oras. Samantala nakita na nila Brian ang base ng mga kalaban, kaya palihim silang pumasok at binihag ang isang bantay saka binigay kay Brian ang baril nito. May dumating na naman na dalawa na agad na napaslang ni Brian at alam naman ni Zeno na borderlander ang isang bantay na agad na naghilom ang sugat at ito rin ang dahilan kung bakit nahuli sila ng mga kalaban. Tinatanong sila ng pinuno sa pagkakakilanlan nila nang ipakita na ng pinuno ng mga kalaban ang tunay niyang anyo at pinaghihinalaan din ito na galing sa marginal service ang dalawa. Nagsorry si Brian sa kasama nang sabihin ni Zeno na alam niyang mangyayari daw ito pero nadismaya daw siya dahil walang kwenta si Brian. Natuwa naman ang halimaw nang marinig ang bangayan ng dalawa nang biglang tumayo si Brian saka tinanggal ang damit dahil siya na daw ang bahala. Lakas loob na sinugod ni Brian ang mga kalaban pero bago pa siya makalapit ay pinagbabaril na ang mga halimaw dahil dumating pala sila Bolts at Robin. Gamit ang mga special weapon ay pinaulanan nila ng bala ang mga halimaw nang mapansin ni Brian na parang ang mga kasamahan niya ay mga borderlanders din. Tataka sana ang pinuno pero sinalubong ito ng shotgun ni Bolts saka kinuryente ni Zeno sa mukha pagkatapos ay nakisali na rin si Brian gamit ang weapon niya na isang bazooka. Napansin ni Brian na may lumabas din na bala sa likod ng canyon kaya sinabi ng mga kasamahan na lumalabas daw talaga sa magkabila ang bala nito dahil sa modification nila at saka nagkaroon ng malaking pagsabog. Pagdating sa base ay sinabi ni Theodore na ang misyon dapat ay iimbestigahan lang nila kung saan nanggagaling ang pondo ng mga terorista, pero pinasabog lang nila ang lugar. Pero hindi nila alintana ang mga nangyayari saka inalok sila ni Bolts ng protein shake. Nasa isang concert si Robert na siyang ipinakilalang pinuno ng mga sindikato sa last part. Samantala sa opisina ay pinag-uusapan ng Marginal Service Group ang nasabing borderlander at hindi naman makapaniwala si Brian na walang alam ang mga fans nito na isang borderlander si Robert. Ngunit giit ni Lyra na napakarami daw borderlander sa mundo ng show business kahit na nagpapanggap lang ang mga ito na tao. Sinabi ni Zeno na may kinalaman si Robert sa magic mushroom drugs kung mapapatunayan nilang may crystal skull ito, at ang impormasyong ito ay nakuha nila sa bihag na borderlander. Dagdag naman ni Theodore na nakatago daw ang crystal skull sa isang British museum, pero ninakaw daw ito at may mga nagsasabi na si Robert ang salarin. Sinabi ng bida na wala daw silang sapat na dahilan para pagdudahan si Robert, at saad naman ni Zeno na kailangan pa rin nilang imbestigahan ang borderlander na pop idol na nagpapanggap na tao. Gusto daw ni Bolts ang rap habang si Peck naman ay gusto daw ng reggae music, saka sinabi din ng ibang miyembro ang type nila sa musika. Nagpanggap ang grupo para makapasok sa loob ng mansyon ni Robert na siyang pinapag-aralan nila ngayon ng mga picture sa base nila kung paano sila makakalusot sa mga security features ng bahay para mabuksan ang vault. Ayon kay Lyra ay nagdo-donate din daw ng malaking halaga si Robert sa mga charity kung kaya sikat na sikat ito. Nagpunta si Robin sa lugar para makipag-shake hands kay Robert para makuha ang fingerprint nito, at maging ang mata nito ay kinuha na nila ng close-up footage, kaya nagawa nila ng replika ang fingerprint sa mata ni Robert. Kinabukasan ay merong charity auction ni Robert ang gaganapin kaya ibinalita sa TV na inaanyayahan ng lahat ng mga collectors sa buong mundo na sumali. Nagsimula na nga ang auction sa bahay ni Robert at nagpanggap naman ang mga kasamahan ni Brian ng mga waiter, habang sila Lyra naman at Brian ay nagpanggap na mayamang couple habang nasa labas si Zeno sakay ng isang van. Tagumpay na nakapasok ang dalawa sa may hidden camera sa necktie si Brian na siyang tinutok niya kay Robert para makita ni Zeno sa monitor. Sarap na sarap si Brian sa pagkain ng mga mayayaman nang makita nila ang isang skull na nasa mesa na kukunin sana ng bida pero naunahan siya ng isang extra. Samantala sa control room ay maigi ding pinagmamasdan ng mga bantay ang mga CCTV sa loob. Tagumpay na nahack ni Lyra ang camera na nakatutok sa vault kaya sinimulan na nila ang misyon. Pumasok si Bolt sa ventilation, habang si Brian naman ay gumamit ng contact lens na replika ng mata ni Robert para mabuksan ang pinto. Inutusan ni Zeno si Bolt na putulin na ang supply ng kuryente sa control room pero masyadong mabigat si Kalbo kaya nahihirapan si Robin na buhatin siya, saka nakitang napakaraming wires kaya nakakalito. Naghihintay si Brian sa harap ng vault nang makita na may mga laser na napapalapit sa kanya at nang magsalita si Brian ay nabitawan ni Bolt ang cutter.
Patuloy na iniilaga ng bida ang mga laser habang hindi pa rin maabot ni Bolts ang cutter, at nang malapit ng maging giniling si Brian ay saktong naputol na ni Bolts ang wire. Gumamit ng device si Brian para mabuksan ang vault at sa loob ay napakarami palang mga drawer na kailangan niyang isa-isahin para mahanap ang pakay nila na Crystal Skull. Nakita ng babae na natutulog ang dalawang bantay, saka napansin din nito na nahak ang surveillance camera nila. Isa-isang binuksan ng bida ang napakaraming mga drawer para hanapin ang Crystal Skull. Naghahanda na para umalis ang mga kasamahan ng bida habang siya ay naghahanap pa rin sa Skull nang maalala niya ang password na Infinite Love kaya binuksan niya ang drawer 888 at nakita niya sa loob ang sombrero ni Robert, pero ibinalik niya saka tumakbo papalabas. Nagkita si Brian at ang bantay na babae nang mag-transform ito dahil isa rin pala siyang borderlander. Sumugod ang babaeng ibon para atakihin ang bida habang nag-iisip naman ang mga kasamahan kung saan nakatago ang Crystal Skull. Samantala nakita naman ni Zeno sa camera na nasa loob ng hinahalong juice ang hinahanap nilang Skull, habang si Brian naman ay naghanda na sa pag-opensa niya sa babae pero binaril lang siya nito sa dibdib saka naman tumakbo si Peck ng mabilis. Akala ng babae ay patay na si Brian pero paglingon nito ay wala na sa sahig ang bida dahil ginawa niya palang bulletproof vest si Peck. Nagagalit si Peck pero giit naman ni Brian na may utang na loob naman si Peck sa bida dahil sa nakachancing ang stuffed toy kay Lyra dahil sa kanya. At kaya pala hay na hay ang mga bisita ay dahil sa hinahalo nila Robert ang Crystal Skull sa juice na pinapainom nila. Napagplanuhan ng grupo na kailangan nilang ma-distract ang mga tao para makuha ito, kaya sinunod nila ang ideya ni Robin na patugtugin ang kanta ni Robert habang sumasayaw sila sa stage habang kinukuha ni Peck ang Skull sa inumin. Na-enjoy din naman ni Robert ang sayaw na ginagawa ng marginal service nang pindutin na ni Zeno ang buton para magkaroon ng pagsabog, dahilan para makatakas ang grupo. Kinabukasan ay nabalita na naaresto si Robert dahil sangkot sa drug trafficking. Palaisipan sa bida kung bakit magnenegosyo pa ng drug si Robert, gayong napakasikat naman niya. Ayon naman kay Theodore na sigurado na daw siya na ginagamit nga ng mga kawatan ng Crystal Skull para makagawa ng magic mushroom drugs. Dumating si Zeno na sinabing hindi daw si Robert kundi isang body double lang nito ang nahuli nila. Dagdag pa ni Zeno na isang tao daw ang double ni Robert at wala din daw itong alam sa mga nangyayari. Samantala ang tunay na Robert ay nasa rest house niya pala at nabalitaan na rin ito ang nangyari sa mansyon niya. Naalala ng bida ang nakaraan kung saan binubuli siya ng mga kapwa bata dahil si Brian ay isang dayo lang din sa bansang Japan kung kaya naiintindihan niya ang mga imigrante na nagwewelga. May dumating na isang delivery ng bulaklak at makalipas ang ilang segundo ay sumabog ito at ayon sa balita ay pinaghihinalaan na ang mga pagpapasabog na ito ay ang mga imigrante daw ang may kagagawan. Nagulat si Brian nang makitang nakapasok na pala sa loob ng apartment niya si Zeno para sunduin siya. May nadaanan silang mga nagwewelga at mapapansin naman na ikinainis ito ni Zeno. Tinanong ni Brian kung paano naging marginal service member si Zeno, kaya sinabi nito na may utang na loob daw siya kay Theodore at saka nagsasawa na daw siyang maging isang detective. Pinapag-usapan ng grupo ang tungkol sa mga pagpapasabog na nangyari sa 3 lugar dahil ang lahat ng mga lokasyon ay pagmamay-ari ng gobyerno. Pinaghinalaan ng grupo na dahil sa pagkakadakip nila sa double ni Robert ay baka nagalit ang mga terorista sa marginal service kaya binobomba nito ang mga lugar nang biglang dumating si Peck dala ang isang package. Binuksan ito ni Peck na isa palang Black Rose pero isang pampasabog din pala ito kaya naputol ang 2 kamay ni Peck. Kumain ang grupo sa isang resto habang naghihintay ng tamang pagkakataon sa isasagawa nilang bagong misyon. Pinuntahan nila Brian at Zeno ang babae na security ni Robert dahil natanggal daw ito sa trabaho nang magtagumpay ang marginal service sa nakaraang misyon. Sinalubong nito ng suntok ang dalawa pero ayaw magpaawat ni Isabella ngunit sa kabila ng pagiging borderlander nito ay nagawa pa rin siyang mabalibag ni Zeno. Dumating si Bolts dala ang mga footage ng mga nasabing pagpapasabog saka nagdala din siya ng meriendang mga donut na low carb. Pinipilit ni Isabella na wala daw siyang kinalaman sa mga pagpapasabog sa syudad na hindi naman pinapaniwalaan ni Zeno. Dagdag pa ni Isabella na masahol pa daw ang kalagayan ng mga borderlanders sa mga imigrante dahil kailangan nilang itago ang tunay na anyo nila pero depensa ni Zeno na pasalamat na lang daw sila dahil tinanggap sila sa Japan saka dagdag pa nito na salot daw ang mga imigrante. Nag-react sa mga narinig si Brian dahil isa rin siyang foreigner sa lugar pero naiinis na talaga si Zeno nang tumawag si Cyrus dahil tapos na daw niyang suriin ang bomba na nalaman niyang may camera pala na maliit. Napag-alaman na lahat daw ng mga pagsabog na naganap ay ginamitan ng bulaklak ng mga kawatan nang mapansin ni Brian na may bulaklak din sa bahay ni Isabella kaya nailigtas niya ito sa pagsabog. Nagtatanong ang babae kung bakit niligtas siya ni Brian dahil ang maliit na pagsabog daw ay hindi mapapaslang ang isang kagaya niyang borderlander.
Sinabi naman ng bida na wala pa daw siyang masyadong nalalaman sa kanila, pero alam daw niya na hindi lahat ay masasamang nilalang. Dahil dito ay sinabi ni Isabela na maaaring may kinalaman daw ang taong nagngangalan na Izuna Ren, na dating nakatira daw sa lugar dahil nakita niya itong gumagawa ng mga pampasabog. Sumasali din daw ito sa pagwewelga ng mga imigrante pero mabait naman daw si Ren. Hindi na naman pinaniwalaan ni Zino ang mga narinig, kaya kinwestiyon ni Isabela kung bakit galit na galit si Zino sa mga borderlanders. Bago umalis ay tinanong ng bida kung may titirhan ba si Isabela, pero titira na lang daw ito sa mga bakanteng bahay sa paligid na siyang ikinalungkot ni Brian dahil nakaka-relate siya. Pinuntahan nila ang lugar kung saan nagtatrabaho si Izuna Ren, binuksan nila ang pinto nang makita ang isang Buddhist statue, nang mapansin nila na naglock ang pinto at natanggal pa ni Brian ang doorknob na naging isang trap, at nang tutulungan sana siya ni Zino ay nadamay lang din siya. Naging kulay pula ang mata ng estatwa saka nagkaroon ng magnetic power, saka napansin nila na may isang bomba sa loob ng silid na pinapagana ng isang mekanismo. Sa gitna ng panganib ay nagsorry si Zino dahil may isang buhay na naman daw ang masasawi. May 2 bola na ang nahulog sa bomba, pero bago pa ito makumpleto ay nakaisip ng paraan ng bida gamit ang toothpick kaya nasalo niya ang ika-5 bola at nakaligtas sila sa bomba. Pero hindi napansin ng dalawa na may isa pa palang bola galing sa estatwa kaya na-activate na ang bomba, pero hindi naman ito sumabog dahil peke lang pala. Dahil sa mga nangyari ay naisip ni Zino na tawagan si Theodore. Samantala sa base nila ay ipinakita naman ni Theodore ang tungkol sa 5 templo, kung saan ay kapareho ng lokasyon ng mga ito ang mga pagpasabog na naganap. At dahil dito ay naisip nila na baka isang ritual ang mga bomba, dahil makakabuo ng star kapag pinag-konekta ang mga ito sa mapa, at ang gitna ay isang stadium. Huling-huli sa akto si Izuna na may dalang bulaklak dahil nagpunta na pala sila Brian at Zino sa stadium. Pinakita na ni Izuna ang tunay na anyo, saka sinabi na ninuno daw niya ang mga high priest na naglagay ng barrier sa 5 temple gamit ang Goshiki Fudo, at dagdag pa nito na pinapalabas lang daw ng mga otoridad na isang alamat lang ang mga kasaysayan ng mga borderlanders para maitago sila sa mga tao. At ang mga pagbobomba ay isang hakbang daw para mapansin ang mga borderlanders. Giit pa ni Izuna na gamit daw ang Goshiki Fudo ay layunin nila na protektahan ang orihinal na tanawin sa Japan mula sa mga makabagong teknolohiya, para mapanatili ang kasaysayan kung saan sangkot din ang mga borderlanders para hindi sila makalimutan ng mga tao. Isiniwalat din ni Izuna na si Robert ang may utos sa mga ito sa kanya gamit ang mga nakatagong message sa bagong album ng popstar. Inaresto na ni Zino si Izuna na hindi naman pumalag, saka naisip ni Brian na pasabugin ang bulaklak na dala ng borderlander. Pagkatapos ng pagsabog ay yumanig ang lupa, saka lumabas ang isang simbolo na siyang nagpapatunay sa pag-e-exist ng mga borderlanders ayon kay Izuna. Pagdating sa base ay masaya ang grupo dahil walang masamang nangyari nang matapos ang ritual, saka dumating na naman si Peck na may dalang package, na isa na naman palang bomba kaya sumabog ang supervisor nila. Nagising si Brian dahil sa Christmas ringtone nang may tumawag sa telepono niya, saka natakot nang maisip na baka isang bomba ito pero lumabas lang ang picture ni Bolts. Pagdating sa base ay nagagalit si Brian dahil sa natanggap niyang message, nang makita ni Brian na ang mga kaibigan niya ay pinadalhan pala ng mga stolen picture niya. Naisip ni Cyrus na may nanghahara sa marginal service, mabuti na lang ay hindi bomba dahil nagpapanik na si Peck. Binuksan naman ni Theodore ang isa pang message, nang makita na nililigawan ni Peck ang isang pusa. Mamaya ay nakatanggap naman sila ng cyber attack dahil mukhang meron talagang galit sa grupo nila na marginal service. Ginagawa ni Lyra ang lahat para hindi mahak ang mga top secret na impormasyon tungkol sa mga borderlanders, nang biglang pumasok si Zino para wasakin ang computer nila sa kagustuhang pigilan ang panghahak, subalit lalo pang nakasama ang ginawa ni Zino dahil hindi na nakontra ni Lyra ang mga hacker dahil sa tuluyan ng nagdown ang system nila at maaari na ring kumalat ang mga top secret files sa mamamayan. Giit ni Theodore na ang linya sa base ay nakakonekta sa kulungan ng mga presong borderlander, kung kaya maaaring nakawala ang mga ito. Minamaneho ni Zino ang isang kotse kasama sila Bolts at Robin, habang si Lyra naman ang driver nila Cyrus at Brian na nagmamadali dahil emergency. Nagpunta sila Lyra sa pinaka-high-tech na internet cafe sa lugar, saka nagsimula ng magtrabaho ang dalaga. Nalaman nila ang mga posibleng lokasyon ng hacker, habang sa kulungan ay natatakot ang mga pulis sa mga borderlander dahil wala ng kuryente sa rehas, pero dumating naman ang marginal service para magbantay. Pinupuntahan nila Lyra ang unang lokasyon, habang ang dalawang binata naman ay pinag-uusapan si Lyra mula sa likod. Nakarating sila sa isang abandonadong simbahan, nang makita ang isang kamera na may nakakabit na automatic na baril. Gumamit ng sprayer si Lyra, dahilan para masira ang kamera kaya nakalusot sila ng ligtas. Pagbukas nila ng pinto ay tumambad ang malalaking mga computer system at nagpakilala ang mga tao na security agency.
Dagdag pa ng lalaki na sa kanila daw nanggagaling ang mga impormasyon na ipinapadala sa marginal service, saka sinabi naman ni Lyra na nahack ang system nila at dito daw nanggagaling ang mga email. Kaya giit ng lalaki na pati daw sila ay bahagyang nahack ang system, pero maging sila ay hindi pa rin nalalaman kung sino ang hacker. Biglang gumalaw ang mga automatic gun na pinagbabaril sila, mabuti na lang ay alerto ang marginal service kaya nakatago sila. Isa-isa nilang binaril ang mga automatic camera gun, at dahil sa nangyari ay namatay ang lahat ng mga crew. Sinabi ni Lyra na ang ex-boyfriend niya na si Eddie Snow lang daw ang may kakayahan na gumawa nito, kaya nag-print si Theodore ng litrato ng hacker na agad naman na kinuha ni Peck para banatan ang picture dahil isa rin daw na borderlander si Eddie Snow. Dati daw nakatrabaho ni Lyra si Eddie Snow at nagkahiwalay daw sila dahil nagkasakit ang ex niya na bigla na lang daw umalis ng walang paalam. At saka ngayon lang daw nalaman ni Lyra na isang borderlander pala ang dating kasintahan. Nag-uusap ang grupo nang banggain sila ng isang kotse sa likod dahil nahack pala ang kamera ng kotse nito na ikinagulat ng lalaking driver. Napansin din nila na nagmamalfunction ang mga traffic light kaya naguluhan ng mga driver ng sasakyan, saka tumawag ang hacker sa CP ni Brian na tinawag pa siyang walang utak. Nais na lang nilang makarating sa destinasyon nang makita na nahack din pati ang mapa nila, saka nang aasar pa ang clown, at saka nagalit si Brian kaya nag-self-destruct ang cellphone, ngunit sa wakas ay huminto na rin ang hacker. Binabantayan pa rin nila Zeno ang mga borderlanders nang may dumating na liham at pagkatapos basahin ay ninais niya na kausapin ang dating boss ni Brian na borderlander. Dumating na sa destinasyon sila Brian sa pinakamalaking internet base station sa lugar. Nais sana nilang pumasok nang pigilan sila ng mga bumbero dahil sa nakakalaso na usok daw sa loob, pero depensa ni Brian na peke daw ang balita saka nagpakilala na marginal service kaya pinapasok na sila ng mga ito pero nauntog ang bida sa isang salamin. Napansin ni Lyra ang isang camera, kaya naisip niyang pinapanood pa rin sila ng hacker, at tama nga ang hinala niya. Niyaya ni Lyra na makipag-usap sa ex niya, pero wala nang tiwala si Eddie sa kanya dahil hindi daw sila nagkita ng 10 taon, kaya sinabi ni Lyra na maghihintay daw siya kasama ng Red Reindeer niya. Ayaw pa rin maniwala ni Eddie, dahilan para maghubad si Lyra para ipakita na wala siyang sandata sa katawan. Gamit ang elevator ay nakipagkita na rin sa wakas si Eddie, saka umamin pa ito na ginagawa niya daw ang panghahak bilang pag-aaklas sa gobyerno para magkaroon ng kalayaan ang mga borderlanders. Tinutukan ni Eddie ng baril si Lyra dahil nalaman nito na may itinatagong baril sa likod ang dating kasintahan. Sa gitna ng pag-uusap ng dalawa ay sinira ng isang invisible na halimaw ang mga baril, saka nagpakita na ang butiking borderlander na siyang ipinadala pala ni Zeno para iligtas ang mga kasama dahil nangako daw si Zeno sa halimaw na babawasan ang sintensya kapag tumulong ito sa marginal service. Ngunit isang hologram na lang pala si Eddie dahil matagal na daw siyang patay dahil sa sakit, saka pinabagsak ang pinto para maipit ang butiki. Plano pala ni Eddie na magpakalat ng virus na siyang sisira sa lahat ng mga device na nakakonect sa internet, at dahil high-tech na ang mundo ay makakaapekto ito sa pamumuhay ng mga tao. At para mapigilan ang trahedya ay kailangan lang sabihin ni Lyra na mahal niya si Eddie. Lumapit si Lyra sa ex niya para sabihin na masaya siya dahil nagkasama sila noon, pero nakalipas na daw yon sa kasinira ng babae ang machine na pagmamayari ni Eddie, dahilan para tuluyan ng maglaho ang hologram. Pagkatapos ay natunghayan nila Brian ang nakakatakot na side ni Lyra sa bisperas ng Pasko. Pagbalik sa base ay masaya muli ang marginal service dahil naagapan nila ang malaking trahedya, pero palaisipan pa rin sa kanila kung ano talaga ang nais na mangyari ni Eddie na sinabi naman ni Peck na nais lang daw magpapansin kay Lyra. Napansin ni Cyrus na masyado daw hinaras ni Eddie si Brian, kaya nagyabang ang bida na pogi daw kasi siya, pero kumontra si Zeno dahil nakita lang daw ni Eddie ang picture nila Brian at Lyra nung nagpunta sila sa mansyon ni Robert. Kaya naman napatunayan nila na may koneksyon si Eddie Snow sa original na Robert na nag-iwan daw ng clue kung nasaan siya dahil nasa Higashino Island daw ang kawatan. Makikita naman si Robert na pa-relax-relax lang pero handa na daw siya na harapin ang marginal service. Ang Higashino Island ay nasa Dragon Triangle, isang lugar na sikat daw sa mga kulto at tinatawag din na Devil's Sea dahil sa mga nawawalang barko at eroplano na dumadaan dito. Nais na ni Brian na puntahan ang nasabing isla, pero kabaliktaran siya ni Cyrus na ayaw sa mga outdoor activities dahil mainit, ngunit giit ni Zeno na kailangan daw nila ng medic para makasurvive sa nasabing isla. Dahil dito ay maghahanda na lang daw ng sunscreen sa bug repellent si Cyrus dahil inaalagaan niya ang balat, ngunit sinabi ni Brian na swim trunks lang daw ay sapat na. Sakay ng isang yate ang marginal service na kitang-kitang nag-e-enjoy dahil parang nasa bakasyon. Nagpapatulong magpalagay ng lotion si Lyra na agad naman na pinuntahan ni Peck pero ayaw ni Lyra dahil mahaba daw ang mga kuko nito. Sinabi ni Zeno na hindi pa sila makapunta sa isla dahil mababaw pa ang tubig at ayaw niya na magasgasan ng ilalim ng yate dahil hindi pa rin daw napapalitan ang helicopter nila. Dahil dito ay nangisda muna ang grupo at kung sino ang may pinakamalaking nahuli ay bibilhan ng lahat ng maiinom, ngunit ayaw sumali ni Cyrus dahil hindi daw siya kumakain ng seafood.
Agad na nakahuli si Robin, samantalang si Peck ay nakahuli ng octopus na dinuraan siya ng ink. Lahat sila ay meron ng nahuli maliban na lang kay Brian nang biglang may kumagat sa paa niya kaso ay maliit lang. Inasar siya ni Lyra, saka sinabi din ni Robin na kasing laki lang daw nito ang pototoy ni Peck kaya nagalit si Peck dahil mas malaki daw ang kanya ng 100 times. Dahil dito ay gagamitin na lang daw ito ni Brian bilang pahain, at hindi na malaya na biglang kagatin ito ng isang kakaibang pating kaya tinulungan ang bida nila Peck at Robin. Dahil napakalakas ng pating ay kinagat na lang ni Peck ang pamingwit saka nagulat nang makumpirma ni Zeno gamit ang device na ito ay isang borderlander. Pumasok sila sa yate at nalaman na si Bruce Dillman ang borderlander na pating. Palipat-lipat daw ng lugar at trabaho si Bruce dahil sa hindi nito magawa na makisalamuhan ng maayos sa mga tao. Biglang umalag ang yate dahil inaatake pala ito ni Bruce, dahilan para mapilitan ng Marginal Service na magsuot ng uniform at simulan kalabanin ang borderlander. Hindi matamaan ni Brian ang pating dahil sa bilis nitong lumangoy, kaya sinubukan ni Robin na hagisan ito ng tangke dahil sa napapanood sa movies pero iniwasan lang ito. Sinubukan din ni Lyra gamitin ang device para ma-knockout ang pating, pero nalaman ito ng borderlander kaya naiwasan niya ang kuryente. Si Bolts naman ang sumubok gamit ang bakal na harpoon ng kagatin lang ito ng borderlander. Tumalo ng pating ng napakataas saka sumampas sa yate, at saka nakain din ito si Peck. Tinamaan si Zeno ng tangke kaya nahulog siya sa bunganga ng pating na agad na naligtas ni Brian. Subalit mas maigi na daw na makain siya ng pating kesa hawakan ng kamay ng bida kaya bumitiw si Zeno saka sinipa ang borderlander. Sinabi naman ni Cyrus na sinipa daw ni Zeno ang pating sa kahinaan nito na ikinamangha ng mga kasama. Nakita nila ang pating na paikot-ikot kaya naman sasamantalahin na daw nila ang pagkakataon. Sinabi ni Cyrus na ang kahinaan daw nito ay ang loob ng bunganga, kaya naman ito dapat ang bambahin nila. Pero dahil matalino ang pating ay kailangan nilang painan ito ng pagkain. Naalala ni Brian na ang kinain lang ng pating ay si Peck kaya tinitigan nila si Peck ng masama dahil gagawin pala nilang pain. Saka sinabi ni Zeno na kung ayaw daw masawi ni Peck ay ipasok dapat nito ang bomba sa loob ng bunganga ng pating bago siya makain. Sasabog daw matapos ang 10 segundo ang bomba, kaya dapat siguruhin ni Peck na makakatakas siya ng mabilis. Lumalapit na ulit ang pating sa kawawang Peck at nang ibukan na nito ang bunganga ay sinubukan ni Peck na ibato ito pero pinigilan ni Cyrus si Brian kaya naman sa kanila napunta ang bomba kaya kanya-kanya silang talon sa tubig bago pa ito sumabog. Dahil sa pagsabog ay nawala ng malay si Brian pero sinagip siya ng mga shokoy. Nagising si Brian na nasa pampang na sila ng Higashino Island kasama sila Zeno pati na rin si Peck. Nakita nila ang eroplano ni Robert kaya nakumpirma na nasa lugar ang kawatan pero pwedeng set up lang din. Dumating sila Lyra at Cyrus pero hindi din daw nila alam kung nasaan sila Bolts at Robin. Tinatanong ni Zeno kung bakit pinigilan ni Cyrus ang plano dahil napaslang na sana nila ang borderlander na pating. Narinig nilang may umiiyak mula sa malayo at ito pala ay ang pating na agad nilang pinuntahan. Subalit nang tatapusin na ni Zeno ang borderlander ay pinigilan naman siya ni Cyrus dahil nalaman niyang may brain tumor daw ito dahil sa mga ikinilos nito kanina na paikat-ikot. Inilabas ni Cyrus ang kagamitan dahil nais niyang magsagawa ng surgery sa pating at gamit ang device ay nakita niya ang lokasyon ng brain tumor nito. Pinaghinalaan naman ni Zeno na may pagkakatulad daw si Cyrus at ang pating kaya gusto niya itong iligtas dahil noong nahack daw ang system nila ay nakita ni Zeno ang impormasyon ni Cyrus. Ikinwento ni Zeno na graduate daw sa Harvard si Cyrus at isa daw itong magaling na scholar. Pero dahil sa pinagbabawal na cloning ay tinanggal siya sa pagiging isang doktor kaya ang lahat ng meron si Cyrus ay naglaho. At dahil wala nang mapuntahan si Cyrus ay kinupkup siya ng Marginal Service. Sa kabila nito ay hindi daw sigurado si Cyrus kung bakit niya gustong tulungan ang borderlander maliban sa pagiging doktor. At dahil hindi magagawang baguhin ni Cyrus ang nakaraan, ay gagawin niya na lang ang makakaya sa kasalukuyan. Natapos na ang matagumpay na surgery, kaya nais na ni Lyra na hanapin sila Bolts at Robin, pero ayaw naman iwanan ni Cyrus ang pating. May dumakma sa buntot ni Peck at nakita ng mga shokoy pala. Sinubukan ni Lyra ang device, pero hindi malaman nito kung mga borderlander ba sila. Tinutukan sila ni Zeno ng baril, kaya sinabi ng mga ito na sa dagat naman daw sila nakatira. Nagpasalamat ang pinuno ng mga shokoy sa Marginal Service sa kanila kinuha ang pating. Pero bago pa sila makaalis ay ninais muna ni Zeno na ilagay sa database nila ang impormasyon ng pagkakakilanlan ng mga shokoy na borderlander. Bago umalis ang pinuno ay sinabi nito sa mga bida na nakita nito ang dalawang kasamahan nila na kinidnap ng isang tao at pagkatapos ay nagpunta sa Rock Island. Kaya dahil sa nalaman ay naghanda ang mga bida sa bagong paglalakbay. Naglalakbay sila Brian patungo sa kuta ni Robert para iligtas sila Robin at Bolts habang sila Cyrus, Peck at Lyra ay gumamit ng isang helicopter. Naiinggit si Brian sa tatlong naka-helicopter pero ayon kay Zeno ay mas maganda sa speedboat para hindi malaman ni Robert ang pagdating nila.
Samantala nakakadene si Bolts nang maalala niya ang nakaraan noong isa pa siyang sundalo dahil binomba ng kalaban ang base nila dahil sa isang traidor, kaya napilitan sila na umalis kaagad. Dumating ang isang truck para isakay sila, pero dahil hindi makita ni Bolts ang aso niya ay pinili nito na bumalik, subalit sunod-sunod naman ang missile na tumama sa lugar nang magising na si Bolts. Nakita niya si Robert sa loob, saka natawa ang lalaki nang sabihin ni Bolts na kung papaslangin daw siya ng kawatan ay gawin na nito kagad ngunit hindi pa rin malinaw kung ano ang nais ni Robert at saka umalis. Samantala nakarating na sa isla sila Brian nang kagatin ng isang aso ang damit nito. Nagbato si Zeno ng stick na siyang hinabol ng aso at saka binalik sa kanya, at para makaalis ay binato ulit ni Zeno ang stick sa malayo. Pinilit ni Bolts maabot ang isang pako para magamit sa lock ng kadena at ganun din si Robin, pero nang hindi niya mabuksan ang lock ay nainis si Bolts kaya hinaatak niya na lang ito mula sa pader. Maging si Robin ay nagawa din ito, kaya nagkita na ang dalawa sa labas. Dumating ang mga bantay pero imbis na tumakbo ay sinugod pa ito ng dalawa hanggang sa matalo ang lahat ng mga ito. Nakarating sila sa isang lugar kung saan nagtalo muna ang dalawa kung sino ang pinakamaraming napaslang nang dumating ang isang legendary Kraken na Borderlander. Sinabi ni Robin na ipinauubaya niya na ito sa kaibigan, pero nais din pala itong ibigay sa kanya ni Bolts dahilan para magalit ang Kraken. Dumating na sila Brian kung saan nakakadena sila Bolts kanina, habang ang dalawa naman ay kinakagat na ang malaking octopus pero dahil malakas ito ay nagawa silang mapatalsik pareho at saka tumakas ito sa dalawa saka iminungkahi ni Bolts na maghiwalay sila para makahanap ng mga sandata. Nakapunta naman sila Zeno at Brian sa isang silid kung saan nakatago ang mga files ng mga kliyente ni Robert sa pagbebenta ng mga armas. Natuklasan ni Robin na maging ang isang ahensya sa United Kingdom ay kliyente din ni Robert. Naalala ni Robin ang nakaraan kung saan ang kasintahan niyang si Maria ay nadamay sa isang digmaan ngunit nais na niyang patakasin si Robin, at dahil sa malubha na tama ng baril ni Maria ay pinili na lang nito na maging decoy para lang makatakas si Robin. Nakita ni Robin sa mga files na si Bolts ang pumislang kay Maria, at maging si Bolts ay nakita din sa computer na kasintahan ni Robin ang babaeng napaslang niya sa digmaan, samantala pinapanood ni Robert ang dalawa at nasasabik na sa mga susunod na mangyayari. Kumuha ng baril ang dalawa saka nagharap dahil may kanya-kanya silang mga ipinaglalaban kaya napangiti na lang si Robert. Naiinis si Brian kay Zeno dahil hindi na nito gustong hanapin sila Bolts at Robin dahil sa tingin niya ay patay na ang dalawa at ang priority nila ay mahuli si Robert. Nang sasapukin na ni Brian si Zeno ay may narinig silang putok ng baril dahil nagbabarilan na pala sila Bolts at Robin para sa mga nasawi nilang mga minamahal. Nasaksihan nila Brian ang pagbabarilan ng dalawa ngunit inaasahan na daw ito ni Zeno. Nagkatutukan ng dalawa ng baril pero pareho na silang walang bala kaya nagsuntukan na lang ang dalawang macho fafa. Naging patas ang suntukan ng dalawa habang si Robert naman ay nanunood lang. Ibinigay na ng dalawa ang pinakamalakas nilang mga suntok nang biglang nagpunta pala si Brian sa gitna nila kaya ito ang nasapok ng dalawa, subalit sa kabila nito ay sinapok lang nila si Brian saka nagpatuloy sa suntukan. Pumagit na ulit si Brian kaya siya ang tinamaan ng suntok ng dalawa, subalit hindi siya natinag, at habang pinagsusuntok si Brian ay natutuwa si Robert hanggang sa mapagod na ang dalawa. Dumating si Zeno para sabihin na hindi patay si Maria, dahil nagpapatakbo daw ito ngayon ng isang bar sa Mediterranean, dahil ang totoong nangyari ay tumakbo pala si Maria patungo sa isang secret passage kaya nakaligtas siya. Nainis naman si Brian kay Zeno, dahil pinabayaan pa siya nitong mabugbog ng dalawa bago sabihin ang katotohanan. Nagdadrama na si Bolts nang makita nila ang alaga niya na si Ernie, na pagkatawag ni Bolts ay kaagad na tumalon sa kanya. Bigla namang dumating sa eksena si Robert na labis daw na nasiyahan sa napanood. Binaril siya ni Zeno pero wala itong epekto kay Robert na ginamit pang guitar pick ang bala ng baril ng marginal service, saka habang lumalapit si Robert ay binaril ulit siya ni Zeno ngunit hindi talaga tumatalab sa kanya. Sa isang kumpas ng kamay ay sumabog ang mansyon at may lumabas na puting bandila kaya naisip ng grupo na pinaglalaroan sila ni Robert kaya sumugod si Brian pero natigilan siya ng tutukan ng gitara ng kawatan, saka nagpasabog ng kulay pink. Kinabukasan ay nagpunta ang grupo sa Happy Mall kung saan ay isa na ngayong kulungan ng mga masasamang Borderlanders, pero makikita naman sa loob na masaya ang mga Borderlanders dahil sa may kalayaan sila sa loob ng facility. Nang sabihin ni Cyrus na kailangan na nilang magpunta sa drop point ni Robert ay tumakas ang mga kasama, maliban na lang kay Brian na hindi nakatakas. Sakay naman ng isang helicopter si Robert kasama si Zeno na sinusubukan pang mabawi ang pabango niya pero hindi ibinalik ni Zeno. Lumapag na ang helicopter saka sinalubong sila Zeno ng dalawa para samahan si Robert na makumpirma ang data nito, saka napansin naman ni Brian na masama ang pakiramdam ni Zeno. Habang naglalakad ay natuwa ang mga preso nang makita nila ang sikat na pop star, saka pagdating sa lab ay kailangan ng kuhanan ng dugo si Robert kaya pinapaghubad siya ni Cyrus pero ayaw nito dahil kapag tinanggal daw ang damit niya ay mag-iiba ang pagkatao nito.
Samantala ang iba pang mga miyembro ng Marginal Service ay nagsasaya sa loob ng mall dahil sa kumpleto pa rin ang mga establishment sa loob kahit na para lamang ito sa mga presong borderlander. Si Peck naman ay nasa isang hamster wheel, at nang magutom ay nanghingi siya ng pagkain sa bantay, pero paglingon ng bantay ay iba na ang itsura nito na sinugod siya. Samantala may lumabas din ng mga katulad nito na parang zombie sa sinehan, at sinubukan naman itong barilin ni Zeno pero mahirap paslangin kaya lumabas ang dalawa. Pero sa labas ay nakita na puro zombie na rin ang mga borderlander, dahilan para mapagtulungan nila ang isang bantay. Samantala kinakalaban na rin ni Bolt ang mga zombie nang makita na pati si Robin ay naapektuhan nito. At pagkatapos ay naalala din ni Bolts ang nakaraan, kaya naman nahawa na rin siya ng zombie virus at nang makita siya ng mga kapwa zombie ay hindi na siya pinag-interesan ng mga ito. Nagising naman si Lyra nang makita na naging isang zombie na rin pala ang babae sa shop. Tumatakbo sila Zeno, at dahil sa dami ay na-corner na sila ng mga zombie kaya lumabas sila at sinarhan ang mga zombie ng pinto nang maipit ang isa kaya tinanong ito ni Zeno kaya nalaman nila na dahil sa sakit ng nararamdaman ay inaatake ng mga ito ang mga tao. Nakita din nila si Cyrus na naapektuhan ng kumakalat na virus, saka naisip ni Zeno na baka dahil ito sa isang gas, at nakumpirma nila ito nang makita ang gas na lumalabas sa bunganga ng zombie. Naghanap sila ng gas mask nang makita nila sa CCTV ang tunay na anyo ni Robert na siyang malamang na may kagagawa ng mga nangyayari. Dahil dito ay naisip ni Zeno na kaya siya nagkasakit sa helicopter ay dahil sa gas na nagmumula kay Robert na tinatago lang nito sa pamamagitan ng pabango, kaya nakumpirma nila na ang amoy ni Robert ay nag-trigger para maalala ng mga tao ang mga trauma nila sa nakaraan kaya kumuha ng axe si Zeno para pigilan ang kawatan. Nagkunwari silang zombie pero nakasalubong nila si Lyra na agad na inatake si Brian kaya natanggal ang gas mask nito, kaya nabuking sila ng iba pang mga borderlander. Pinagbabaril ni Brian ang mga paa ng mga ito at nang mauubusan na siya ng hininga ay pinahiram saglit ni Zeno ang gas mask niya para makabawi ng hininga. Inatake si Zeno ng borderlanders kaya nakalanghap siya ng maraming gas at kahit na binigyan na siya ng gas mask ni Brian ay nahihilo pa rin. Dahil dito ay ipinaubaya na lang ni Zeno kay Brian ang paghuli kay Robert pero hindi makapaniwala si Brian na sasabihin ito ni Zeno. Sinasampal na pala siya ni Zeno dahil isang ilusyon lang pala ang nakikita ni Brian dahil sa gas. Pumunta ang dalawa sa kinaroroonan ni Robert at sinabi naman ni Robert na hindi niya daw makontrol ang sariling powers kaya suot niya lagi ang damit. Inutos ni Brian na pumasok sa isang storage plastic bag si Robert pero tumanggi ang pop star. Itinanggi din ni Robert na isa siyang terorista dahil nagnanais daw siya ng kapayapaan sa buong mundo sa pamamagitan ng musika habang hindi naman napansin ni Zeno na may butas pala ang gas mask niya. Sa una lang daw masasaktan ang mga napasailalim sa kapangyarihan ni Robert, kaya para sa kanya ay ito daw ang tanging susi sa kapayapaan sa buong mundo. Napansin ni Brian ang butas sa gas mask na suot ni Zeno saka sinubukan itong lumapit para tapusin si Robert pero hindi na niya kinaya. At dahil na-distract si Robert kay Zeno ay sinamantala na ni Brian ang pagkakataon para mailagay sa loob ng plastic bag si Robert. Pagkatapos makalabas ng lahat ay pinasabog nila ang buong mall para mawala ang gas na nagmula kay Robert, at ayon kay Theodore ay makaka-recover naman daw ang mga naapektuhan ng gas. Nag-sorry sa isa't isa ang magkakaibigan, habang si Robert naman ay balak nila na ihiwalay ang kulungan. Sa kagiit pa ni Theodore na ipinag-utos daw ng superior na tigilan ng Marginal Service ang kaso ni Robert na siyang ipinagtaka nila Brian at Zeno. Naiinis si Zeno dahil sa tinanggal sa kustodiya nila si Robert, pero ayon naman kay Theodore ay wala silang magagawa dahil top secret daw ang kaso ni Robert. Tinulak ni Zeno ang matanda kaya inawat siya ni Brian, saka naisip nito na parang may mali sa kanawalan ng malay. Pagkatapos ay nanaginip si Zeno ng nakaraan niya, at nang magising ay nakita niyang binabantayan siya ni Brian na agad na tinulak ni Zeno sa pader. Dahil dito ay na-bad trip si Brian, at ayon naman kay Zeno ay epekto daw kasi ito ng nalanghap niyang gas mula kay Robert. Palabas na sana si Brian nang tawagin siya ni Zeno dahil pinaghihinalaan niya na may itinatago daw si Theodore sa kanila. Kaya naman pagkaalis ni Theodore ay kinakonsaba niya ang mga kasamahan para sundan ang matanda, kapalit ng eat all you can voucher ng 2 oras. Nakita nilang naglalakad si Theodore sa isang eskinita, saka nagtanong naman si Cyrus kung bakit school uniform ang napiling disguise outfit ni Lyra, pero gusto lang daw kasing isuot ng dalaga. Naglalakad ang matanda sa isang construction site nang sundan siya nila Robin, at nang mapalingon ang matanda ay nagkunwari silang nagtrabaho. Naisip naman ni Zeno na baka ibinibenta ng matanda ang mga parts ng borderlander sa black market, at nang mapalingon ito ay nagtago sila sa poste, dahilan para mas lalong isipin ni Zeno na nagtatraidor si Theodore, pero nanghihina pa rin ang lalaki. Napadaan naman ang matanda sa isang palaruan habang sinusundan siya nila Cyrus, saka lumingon ulit ang matanda dahilan para magkunwaring magkasintahan ang dalawa at hinalikan ni Lyra si Cyrus. Pumasok si Lyra sa kortina, at pagkatapos dumaan ng matanda ay sumunod si Cyrus sa loob nang makita na nawawala na pala si Lyra.
Samantala umorder naman ng protein shake ang dalawa, pero nang makita ang matanda ay nagtago sila kaya natapon ang shake ni Robin sa ulo niya. Nakakita ng Jim ang dalawa, kaya nagpalakasan sila magbuhat pero hindi magawang buhati ni Robin ang binuhat ni Bolts kaya nagpalusot na lang ito na kailangan na nilang habulin ang matanda. Naunang tumakbo si Robin, at may nakatingin na pala sa likod ni Bolts hanggang sa malaman nila na nawawala na rin pati si Bolts. Samantala nakita ni Brian na nakasakay sa isang taxi si Theodore kaya nagmadali siyang habulin ito. Si Cyrus naman ay hinahanap si Lyra nang makita niya si Lyra sa eskinita na ikinatakot ng binata. Hanggang sa ngayon ay hinahanap pa rin ni Robin ang partner na si Bolts, nang hatakin ito papunta sa isang container van. Naabutan naman ni Brian ang taxi na sinasakyan ng matanda, pero nakita niya na hindi pala si Theodore ang nakasakay doon, saka nakita niya na ang tunay na Theodore ay nakaharap sa isang store na labis na ipinagtaka ng binata. Samantala naiwan ng grupo ang mga headset nila sa mga lugar kung saan sila nakidnap, kaya nag-iisa na lang ngayon si Zeno at saka may nakita pa siyang isang maskara na kamukha ng matanda. Nagpunta si Zeno sa bakanteng lote, kung saan pinuntahan siya ng mga kasama na kanya-kanyang dahilan kung bakit sila biglang nawala, saka pinagtapat na nawala daw sa paningin nila ang matanda. Nawala din daw ng grupo ang mga headset nila, saka ipinakita ang mukha ni Theodore sa mga kasama, kaya naisip ni Zeno na isang borderlander din si Theodore. Naisip din ng lalaki na baka impostor din ang mga kasama, kaya naglabas ito ng platito para magsagawa ng blood test. Giit ni Robin na bakit hindi na lang nila gamitin ang device, pero ibinalibag ito ni Zeno dahil pwede daw madaya ang system. Natapos na ni Zeno ang pangungulekta ng dugo ng mga kasama, at ayaw nitong magpapigil kahit anong sabihin nila. Sinubukan ni Zeno na sunugin ang mga dugo pero normal ang lahat ng mga ito. Ngunit matapos ang blood test ay hindi pa rin nasiyahan si Zeno kaya nag-isip pa siya ng ibang paraan. Pinataka niya ang lahat ng mga dugo ng isang inumin, ngunit matapos niya itong gawin ay nanatiling normal ang mga dugo ng grupo. Ayaw pa rin pumayag ni Zeno, kaya nais niyang pakainin ng pagkain na may bawang ang mga kagrupo para malaman kung mga borderlander ba ang mga ito, nang makita na nag-uusap ang mga ito at may pinaplano. Humarap ang mga kasama na namumula ang mga mata kaya nabigla si Zeno, at nang sumugod sila ay nawalan siya ng malay. Nakasako ang mukha ni Zeno habang nakatali sa upuan, at nang tanggalin ng sako ay nakitang nakasuot ng mask ng matanda ang grupo. Naglabas si Brian ng isang bazooka na labis na ikinatakot ng lalaki, ngunit nang iputok ito ni Brian ay lumabas ang mga confetti, saka binati nila ang kasamahan ng maligayang kaarawan. Lumabas sila Theodore at Peck dala ang isang cake pero hindi pa rin makagalaw sa pagkabigla si Zeno. Pinagtapat ng grupo na kinasabuhat sila ng matanda sa plano at ang mask ni Theodore ay ang bago nilang merchandise. Binigyan ni Brian ng cake ang kaibigan, na sinabi nitong sobrang tamis nang makatanggap si Peck ng isang message mula sa UN na meron daw kidnapping ang naganap dahil nawawala daw ang anak ng executive. Nagpunta sila sa bahay ng executive para mag-imbestiga, saka nakita ang iniwan ng mga kidnapper na papel. Sinabi ni Cyrus na hindi daw nagustuhan ng mga borderlander ang bagong batas para sa kanila, kaya naisip nito na malamang ay borderlander din ang kidnapper. Sinabi ng pamilya ang mga nalalaman tungkol sa pagkawala ng bata, ngunit malinis ang krimen dahil wala daw mga testigo. Nagpunta sila Zeno sa kwarto ng bata, saka nakita ang drawing sa pader na tila ba isang simbolo, saka sinabi ni Zeno na siya na daw ang bahala dito. Sa base ay nalaman ng grupo na hindi pa bumabalik si Zeno, saka kinuha din daw nito ang marginal launcher. Tinanong ni Brian kung anong ibig sabihin ng logo, at mapapansin naman na seryoso si Brian sa nangyayari. 10 taon na ang nakakalipas ay merong matinding kidnapping din ang naganap sa mga 5 taong gulang na bata na nag-iiwan din daw ng kaparehong simbolo. Nakidnap din daw pala ang anak ni Zeno, at kahit na ginawa na ni Zeno ang lahat ay hindi pa rin niya nagawang mahanap ang nawawalang mga bata. Kung kaya naintindihan na ng grupo kung bakit malamig ang pakikitungo ni Zeno sa mga kasama. Nalaman nila Brian at Cyrus sa isang babae na may isang lumilipad daw na tao ang salarin, at sa tulong ni Lyra ay nalaman nila na ito ay isang flying borderlander. Nagpunta ang grupo sa Twin Tower dahil ngayong araw na pagbobotohan ng executives ang bagong batas para sa mga borderlander. Bago pa mapirmahan ng executive ang bagong batas, ay pumasok si Brian para pigilan siya pero ipinatawag ng mga kasama ang mga guard para pigilan si Brian. Sa gitna ng pagtatalo ay lumabas ang borderlander na siyang nakita din ni Zeno kaya agad niyang pinutukan ng marginal launcher pero nakailag lang ito at ang missile ay tumama sa gusali pero nahulog din ang flying borderlander. Agad na pinuntahan ni Brian ang halimaw ng banggay nito ni Zeno ng isang kotse saka nakita na si Isabella ang nasabing flying borderlander. Samantala pinukaw ng tatlo ang atensyon ng mga tao para hindi nila makita ang nangyayaring labanan. Habang sila Zeno naman ay dinala si Isabella sa base para tanungin, saka nagkainitan sila ni Brian dahil masyadong mainit si Zeno hanggang sa masapok nito si Brian pero nakuha naman ng binata ang baril ni Zeno.
Nagre-research pa rin si Lyra tungkol sa simbolo ngunit wala pa rin silang clue, samantala si Zeno ay patuloy pa rin sa pagtatanong kay Isabela, at nang malapit na niyang saktan ang babae ay pinigilan siya ng mga kasama. Pinaglalaban ni Brian na may karapatan din daw ang mga Borderlander, kaya pinaalala sa kanya ni Robin ang mga ginawa ni Brian kay Peck nang gawin niya itong bulletproof vest at gawing paain sa isang pating. Bigla namang nakaramdam ng panghihina ang tatlo dahil sa ininom nilang tsaa na inihanda ni Zeno. Ngunit sa kabila nito ay pinilit pa rin ni Brian pigilan si Zeno sa mga plano, saka nag-alok ng tulong pero tuluyan na siyang nawala ng malay. Umalis si Zeno kasama si Isabela gamit ang kotse, at nang makagalaw na ulit si Brian ay kumilos na kaagad siya para hanapin ang mga nawawalang bata. Dinala ni Zeno si Isabela sa isang abandonadong bahay kung saan siya dati nakatira at nakita din ang parehong simbolo na naiwan sa lugar kung saan nawala ang anak ng executive. Nang dahil din sa pangyayaring ito ay nawala ng gana ang asawa niyang mabuhay, hanggang sa isang araw ay inabutan niya na lang itong bangkay dahil nagpa-overdose sa gamot. Tinutukan ni Zeno ng baril si Isabela para tanungin sa huling pagkakataon nang biglang dumating si Brian sa eksena para ibalita na nahanap na nila ang bata at inosente si Isabela. Sa tulong ni Lyra ay nakilala nila ang salarin, na isang yaya na nakidnap din ng anak 10 years ago tulad ni Zeno. Napag-alaman na nasa atak lang pala ang bata, at ang salarin pala ay ang yaya ng executive dahil gusto nitong iparamdam sa kanila ang sakit ng naramdaman niya noong nawalan siya ng anak 10 years ago. At si Isabela daw ang naglagay ng blackmail letter para mapigilan ng executive na magpatupad ng bagong batas laban sa mga Borderlander. Napapayag na ni Brian si Zeno na manahimik nang babawi sana ng sapok ang bida sa kasama pero hindi niya tinuloy. Nalaman nila na tagumpay daw na naipasa ang bagong batas kaya magpoprotesta daw si Peck. Papauwi na si Isabela nang abangan siya ni Zeno para ituloy ang pagtatanong tungkol sa nalalaman nito sa pagkawala ng mga bata 10 years ago dahil nalaman na daw ni Zeno ang ibig sabihin ng symbol. Kumopya si Zeno ng file mula sa computer sa base at pagkatapos ay sinira niya ang computer. Inabutan ng team na basag ang computer nila at alam nilang si Zeno lang ang may gawa nito ngunit dahil hindi isang Borderlander si Zeno ay hindi siya maaaring tugisin ng team. Tinanong ni Brian kung maaari niyang makausap si Robert pero maging si Theodore ay hindi alam kung saan ito nakakulong. Giit pa ni Brian na maaari daw ikamatay ni Zeno ang mga pinaggagawa nito. Napag-isipan din ng team na tingin ni Zeno ay may kinalaman ng mga Borderlander sa pagkawala ng anak kaya sinama niya si Isabela, kaya ito ang unang clue nila kung saan nila hahanapin si Zeno. Sakay ulit ng kotse ang dalawa, nang ipakita ni Zeno ang mga litrato kay Isabela tungkol sa simbolismo na natatagpuan sa silid ng mga nawawalang bata, dahil nais ni Zeno na makipagtulungan sa babae. Samantala binisita ni Brian ang puntod ng partner niyang si Danny, nang makita na nasundan pala siya ni Peck dahil nagyayabang ang Borderlander na kailangan daw ni Brian ng tulong niya, ngunit diit ni Brian na hindi daw siya kailanman manghihingi ng tulong sa isang daga kaya nagalit si Peck saka ipinakita ang isang USB na backup daw ni Eddie Snow. Ginamit nila ang USB nang makita ang hologram ni Eddie Snow dahil nais itanong ni Brian kay Eddie kung nasaan si Zeno. Ngunit ayaw tumulong ni Eddie kaya tinukso siya ni Peck na hindi pa rin daw nakaka-move on kay Lyra. Sinabi ni Brian na in love pa rin daw si Lyra kay Eddie dahil nagtabi pa rin ng backup si Lyra ng mga files ng Cybermaster na siyang ikinatuwa ni Eddie, ngunit nang subukang sabihin ni Peck ang katotohanan ay binusalan siya ni Brian. Dahil dito ay napapayag na nila si Eddie na tumulong. Ayon kay Eddie ay wala siyang data tungkol kay Zeno sa nakalipas na 3 araw, kaya nagalit sa kanya si Peck pero itinanong na rin ni Brian kung saan nakakulong si Robert. Nag-video call si Cyrus kay Lyra para ibalita ang pagkakaiba sa mga investigation report ng CONFO at ng UN, dahil parang sinusubukan lang daw i-set up ng UN ang mga Borderlander. Nagpunta si Brian sa isang lugar habang nakasuot ng maskara ni Theodore, saka naman hinampas ni Peck ang mga bantay. At dahil dito ay dumating ang mga guard mula sa UN para arestuhin ang Marginal Service dahil na-detect pala nila na na-access ni Eddie Snow ang data kung saan nakakulong si Robert, kaya tinignan ni Lyra ang taguan niya ng USB at nakita na wala itong laman, at dahil dito ay inutusan ng pinuno ng guard na arestuhin o paslangin ng team si Brian. Ngunit dahil ayaw gawin ng team ay pinagbabaril ng mga guard ang mga merchandise ng Marginal Service dahil wala daw silang karapatan na tumanggi, saka nagpakilala ang isang nagpapanggap na guard na siya pala ang executive na si Raya Agata, ang tinulungan nila na mahanap ang nawawalang anak. Samantala sila Brian ay patuloy sa misyon hanggang sa makarating sila sa kinaroroonan ni Robert na hubot-hubad. Lumabas ang dalawa sa loob ng bahay nang dumating doon ang grupo para arestuhin si Brian, samantala kinakabahan na si Peck. Giit ni Brian na si Robert na lang daw ang pag-asa niya, pero baka hindi din daw nito alam kung nasaan si Zeno. Dagdag pa ni Brian na bagamat naiinis daw siya kay Zeno ay kaibigan niya pa rin ito kaya gusto niya pa rin itong iligtas, at dahil dito ay napilitan sila Robin na barilin sila Robert at Brian na agad namang nakatago.
Nais ni Bolt sa puntiryahin si Robert pero giit ni Cyrus na kapag nasira ang suit nito ay lalabas ulit ang gas na nagmumula sa katawan, kaya sa mga binti daw nila dapat matamaan si Robert. Dinala ni Peck ang isang sasakyan kila Brian para makatakas sila nang malaman nila Robin na isa palang bulletproof ang sasakyan. Pagkatapos ay gumamit ng kanyan si Robin na nagsanhi ng pagsabog at mabuti na lang ay naiwasan nila Brian kaya nakatakas. At dahil nabigo ang Marginal Service sa pag-aresto sa dalawa ay ang executive na daw ang bahala, saka naisip ni Robin at Bolts kung tama ba ang ginawa nila na sadyang patakasin sila Brian. Bago pa man sila umalis ng base ay napag-usapan muna ng team ang tungkol sa pang-set up ng UN para magmukhang napakasama ng mga borderlander. Naintindihan na ni Robert ang mga nangyayari tungkol sa gustong mangyari ni Brian, saka naman tinanong ng bida ang tungkol sa kaso ng mga batang nakidnap noon. Ikinwento ni Robert ang mga pangyayari kung saan tinulungan daw ng mga borderlander ang mga tao para mapalayas ang mga alien sa Earth, saka palihim na kinolekta din daw ng UN ang mga UFO na ikinagulat ng dalawa. At dahil hindi mapagana ng UN ang nasabing spaceship ay ginamit nila ang mga bata na nagkaroon ng psychic power dahil sa nasaksihan nila ang paglanding ng UFO, nalaman daw ito ng mga borderlander isang taon na ang nakakalipas, at hindi daw nila mapapayagan na mapaslang ang mga bata, kaya dagdag pa ni Robert na ito din ang dahilan kung bakit sila nagpapapansin sa madla para marinig ang boses ng mga borderlander. Ngunit hindi sang-ayon sa pagpapasabog si Brian pero handa naman daw pagbayaran ni Robert ang mga krimen, pero bago yun ay may kailangan daw muna siyang gawin. Pagkatapos ay nagpunta sila sa Mount Minakami dahil ang mga batang nakidnap 10 years ago ay kasalukuyan pa rin daw na nakakulong sa nasabing lugar. Nang malapit na ang dalawa sa central area ay lumutang sila dahil sa low gravity, at dahil first time lang din makarating ni Robert sa lugar ay niyaya niya ang bida na sabay silang pumasok sa loob saka nahulog ang dalawa, hanggang sa makarating sa spaceship na tinatago ng UN sa mga tao, saka nakita ni Brian ang isang batang babae at maging si Zeno ay nakita din ng bida sa loob. Nais tumulong ni Brian ngunit gusto ni Zeno na gawin ito ng mag-isa kaya sinapok ni Brian ang kaibigan. Bigla namang binaril ng net si Robert, saka isiniwalat pa ng bantay ang mga paratang kay Robert na sila rin ang may kagagawan. Nalaman din ng bida na ang bantay ay siya palang nakaligtas sa pag-atake ng mga alien, at dahil dito ay nagkaroon siya ng sariling organisasyon na tinatawag na MSS at mas mataas daw ang ranggo nito sa Marginal Service, dagdag pa ng agent na malapit na rin daw matapos ang research nila kaya wag na daw makialam sila Brian. Tinutukan sila ng baril ng mga guard, ngunit pinapatakas ni Brian si Zeno para magawa nito ang nais pero ayaw din umalis ni Zeno. Bigla namang lumabas si Robin at nandoon din pala ang buong team ng Marginal Service, at alaman pala ng team ang lugar dahil kay Peck, saka pinapalis na ni Brian si Zeno para gawin ang planong iligtas ang anak niya na sinang-ayunan naman ng buong team saka siya umalis. Naghanda ang mga kalaban, at sa utos naman ni Peck ay nagsimula ng magpaputok ang Marginal Service sa mga kalaban ngunit lumaban din ang mga ito. Pagpasok ni Zeno sa spaceship ay nakita niya ang mga bata na nakasalang sa isang aparato, saka lumabas ang isang lalaki na agad niyang sinapok. Itinuro ng batang babae si Zeno sa isang lugar, at pagpunta niya ay nakita na nandoon pala ang hinahanap niyang nag-iisang anak na si Noah, at ang pangyayaring ito ay labis na ikinatuwa ni Zeno. Itinanong ni Noah kung nasaan ang nanay niya, ngunit hindi masabi ni Zeno na namayapan na ito. Nagsimula na ang pag-transfer ng energy sa spaceship, habang patuloy pa rin na nagbabakbakan ng dalawang grupo, saka nakita ng pinuno na malapit nang matapos ang energy transfer sa spaceship. Pinuntahan naman ni Brian si Robert para iligtas gamit ang matatalim na ngipin ng supervisor nila na si Peck, at nang makawala ay pumagitna ito sa dalawang panig kaya nagkaroon ng ceasefire sa dalawang grupo. Nagagalit ang pinuno sa paghadlang ni Robert sa plano ng gobyerno na pag-aralan ng spaceship para magamit sa pangdigma, pero giit naman ng borderlander na ang mga alien na ipinadala sakay ng spaceship ay isang scout lamang para malaman kung saan ang mga planeta na pwedeng sakupin ng mga alien. Kaya kapag na-activate muli ang spaceship ay malalaman ng mga alien ang coordinates at pupunta dito ang mothership nila para lupigin ang Earth. Ngunit bago pa malaman ng lahat ang katotohanan ay nakumpleto na ang power transfer kaya na-activate na ang spaceship at naglabas ng ilaw na dumiretso sa kalangitan, saka agad na dumating ang napakalaking mothership na labis na ikinabahala ng grupo, at maging ang pinuno ng research team ay hindi rin makapaniwala dito. Pumagitna si Brian sa dalawang grupo para ipaalala na nanganganib ang Earth kaya hindi dapat sila maglaban, dahilan para ibaba na ng magkabilang panig ang mga sandata nila. Bago pa man sila makapag-usap ng maayos ay bumaba na ang mga alien mula sa mothership, na nakita nilang ito nga ang uri ng mga alien na sumugod 10 years ago, kaya napaurong ang itlog ni Loco. Sa kabila nito ay sinabi ni Robert na hinihintay daw ng mga borderlander ang pagkakataon na ito, saka lumabas ang team ng borderlander nila Robert Suit para ipagtanggol ang mga tao mula sa mga mananakop na mga alien. Hinagis ni Isabella ang gitara ng pinuno ng grupo na si Robert Suit, saka napagtanto ni Brian na sila Robert Suit ang borderlander service.
Pinagbabaril ni Robert ang mga alien, at gamit ang drugs ay nagkaroon naman ng pambihirang lakas si Wells, saka si Genzo naman ay ipinamalas ang machine gun niya sa kamay. At nang makita na may mga sumusugod pang mga alien ay ginamit ni Isabela ang matatalas niyang mga kuko para putulin ang katawan ng mga kalaban. Giit ni Theodore na nakita niya daw na nakaukit ang mga Borderlander na ito sa Ancient Sumer, katunayan na noon pa man ay kakampi ng sangkatauhan ng grupo nila Robert Suit. Na-detect ng bantay na nag-iipon ng puwersa ang mothership, at hinala nila na target nito ang Shibujuko, ngunit kumpiyansa sila Robert na magagawang pigilan ni Izo na rin ang pag-atake na gagawin ng mothership, kaya nagpalabas ang monk ng shield. Tumira na ang mothership, ngunit nagawa itong pigilan ng shield ni Izuna, at habang ang mga tao naman ay nasasaksihan ng nangyayari ay pinipigilan sila ni Eddie Snow na makakuha ng video. Nakaligtas sila sa unang atake ng mothership, ngunit giit ni Robert na isang beses lang daw gumagana ang Hail Mary shield, kaya kailangan nilang mapabagsak ang mothership bago pa ito makaatake ulit. Ngunit hindi maisip nila Bolts kung paano lalabanan ang malaking ship, kaya nag-isip si Brian at naalala ang isang movie, kaya pumasok siya sa loob ng spaceship at hinanap ang start button ng sasakyan, ngunit sumunod si Theodore dahil interesado din siya sa paggamit ng UFO. Patuloy naman na nakikipaglaban ng grupo habang sila Lyra at Cyrus ay nagpunta sa mga bata. Napaganya ni Brian ang spaceship kaya sinubukan niyang paliparin, ngunit hindi niya makontrol. Habang pinapanood nila Zeno at Noah si Brian ay pinapalakas naman ni Noah ang loob ng tatay nito na dating isang legendary detective. Sa tulong nila Robin at Bolts ay nakalipad na ng maayos ang spaceship na sinakyan ni Brian, ngunit hindi niya mahanap ang missile, pero nagulat siya dahil napaslang pa rin ang alien dahil binaril pala ito ni Zeno, saka pinagbabaril pa ng detective ang mga papababang mga alien. Pumasok si Zeno sa loob sa kasabay nila na kinontrol ang spaceship habang tinatamaan sila ng mga papababang mga alien, kaya napipinsala din ang sasakyan. Sinabi ni Zeno na hindi niya hahayaan na masawing mag-isa ang partner niya na si Brian, kaya nagkasundo ang dalawa na matapang nakaharipan ng panganib sa kapinabilisan ng spaceship dahil balak nilang banggain ang mothership. Sabay-sabay na binanggit ng team ang mga katagang marginal explosion, bago pa man tuluyang banggain nila Brian ang mothership na sumabog ng napakalakas at napakaliwanag. Ang tanging naiwan na lamang sa alaala nila Brian ay ang mga makikintab na alikabok na siyang sinaluduhan nila Brian at Bolts dahil hindi nila makakalimutan ang mga kaibigan. Nag-aalala naman si Noah nang sabihin ni Lyra na hindi daw madaling patayin sila Zeno at Brian, ngunit himala nga na nakaligtas pala ang dalawa, at dahil pala ito sa bagong suit ni Zeno na may built-in parachute. Dahil sa nangyari ay naging maayos na muli ang Earth at naibasura na rin ang batas laban sa mga Borderlander. Napahinto na rin ang research sa mga UFO, at saka papanagutin rin ang mastermind nito. At dito na po nagtatapos ang anime na ito mga lodi, at sana po ay pakiabangan ang mga susunod pa nating mga anime recap. At mag-like and subscribe ka na rin lodi, moa moa chup chup.